Ilang beses ko na nga itong nakikita sa FYP ko. Naku, talaga namang natatakam ako. Itsura pa lang kasi, talaga namang mukhang masarap na. Tapos ito nga, sinubukan ko at naku, talaga naman palang napakasarap. Kaya naman pala nag-trending yung ganitong recipe sa tokwa or tofu. Kaya kung gusto nyo rin subukan, tara, samahan nyo na ako magluto. So kahapon nga ay may dumaang magtataho dito at buti na lamang meron din siyang dala na tofu. Mas gusto ko kasi to kasi hindi siya ganoon kaasim. Compare dun sa tokwa na nabibili ko po sa palengke. So ayan, hiniwa ko po siya ng ganyan kalalaki. Pero depende pa rin po sa inyo kung gaano po kalalaki yung gagawin po ninyo. After mahiwa, i-set aside muna. Tapos ito, nag-prepare ako ng cornstarch, itlog at breadcrumbs. Nilagyan ko po yan ng konting asin na pampalasa. Easy lang din naman po itong gawin. Mukha lang pong matrabaho pero kayang-kaya naman. After ko nga po mapaghalo itong ating mga sangkap ay eto, uunahin ko pong pagulungin sa cornstarch itong ating tofu. Then, ididip po natin dito sa itlog. Then, after po nyan ay saka naman po natin i-coat nung ating breadcrumbs. Bale, yung kaliwang kamay ko po ay ginamit ko dun sa ating dry ingredients at ito naman pong kanan ay dito nga po sa ating itlog. Para hindi naman po magsama-sama yung ating mga sangkap. So, ayan. Paulit-ulit lamang po natin yung gagawin hanggang sa mabalutan po lahat natin itong ating breadcrumbs, itong ating tokwa or tofu. So, after natin pong malagyan lahat niyang ating tokwa or tofu, ay eto, maglalagay po ako sa isang kawali ng medyo may karamihang mantika. For me, mas maganda po, mas marami pong mantika ang gagamitin natin dito. And syempre, lulutuin po natin yan sa kasarapang lakas lamang po ng apoy. Para po sure na lutong-luto po talaga yung ating tofu. Kapag po kasi merong breadcrumbs talaga namang mabilis po talagang magbabrown yan. Kaya danay-danay lamang po ang apoy para hindi po kaagad pumula yung ating breadcrumbs. Para sure na lutong-luto hanggang ilalim yung ating tokwa. At kapag ganyan na po, ayan na, atin na po yung hahanguin and syempre, mas maganda kung patitigisin po natin yung mantika niyan. So habang nagpapatigis po ako ng mantika, ay ipe-prepare ko naman yung ating pinakang sauce. So pinagsama-sama ko lamang po itong mayonnaise, liver spread, halos inilahat ko po yung isang maliit na lata ng Reno. Tapos ito nga po, lemon oyster sauce. So ayan. So lemon po yung ginamit ko dyan pero pwede rin po kayong gumamit ng kalamansi. At ayan, pwede nyo na po yung ibuhos dito sa ating tofu. Ayan, o diba? Sobrang dali lamang po ng recipe na ito pero alam nyo yung ordinaryo yung tofu talaga namang sasarap ng ganito. Nagbudbud na rin po ako ng spring onion, syempre pandagdag lasa na rin and syempre pampakulay dito sa ating tofu square. So ayan na, o diba? Meron na tayong sikat or trending na tofu square. At kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng ating video, pakipusuan nyo naman po ito. And syempre, mag-comment na rin po kayo kung nagustuhan nyo rin po ba yung ganitong recipe. At huwag nyo na rin pong kalimutang i-follow itong ating munting kusina para naman palagi po kayong updated kapag meron tayong bagong ganitong recipe. So ano pang hinihintay ninyo, subukan nyo na rin po yung ganito. Serve and enjoy!